Namakyaw ang pamilya Duterte ng mga ari-arian sa Davao City at Metro Manila, ayon kay Senador Antonio Trillanes IV. Ito ay sa kabila ng pahayag dati ni Duterte na simple lang ang buhay niya at wala siyang pera. Contrary dun sa pinapalabas nila na simple silang mga tao, simple silang pamilya, ang kanilang pamumuhay ay simple, hindi po. Marami silang ari-arian. Mahirap yan, hindi ka basta-basta namamakyaw ng mga property. Kung yung mga ordinaryong tao, kung may isa kang property yung tahanan mo, okay na dapat yon, sapat na yon. Kung may isa pa, o sige. Pero yung mga 10, kailangan ipaliwanag yan. Sa listahang eksklusibong ibinigay ni Senador Antonio Trillanes IV sa GMA News, may 41 ari-arian na pagmamay-ari ng pamilya Duterte. Sa listahan nakalagay ang transfer certificate of title number ng bawat property. Nakalagay dito na may 34 properties sa Davao City, isa sa San Juan, 2 sa Dipolog, isa sa Cagayan de Oro, isa sa Parañaque, isa sa Quezon City at isa sa Davao del Norte. Tinungo ng GMA News ang Land Registration Authority. Sabi ng LRA, 4 sa mga property ay kanselado na ang TCT. Ibig sabihin, iba na ang may-ari. Ang mga nalalabing property, tama ang mga pangalang nakasaad sa listahan ni Trillanes. Si dating Davao City Mayor Sara ay may 15 ari-arian. 4 dito nakapangalan kasama ang asawang si Atty. Manes Escarpio. Si Vice Mayor Paulo naman may 10 ari-arian. 2 dito nakapangalan sa asawang si Lovely Sangcola Duterte at 2 naman sa isa pang asawa na si January. Muslim convert ang Vice Mayor. Si Sebastian naman may 8 ari-arian din. Si Veronica Abansenia Duterte naman na anak ni Duterte kay Hanilet, nakapangalan ang 2 pang ari-arian. May property naman na hindi malinaw kung ano ang kaugnayan kay Duterte. Ang property sa Dipolog nakapangalan sa mag-asawang Sebastian Descalliar at Jesusima Duterte. At ang property sa Cagayan de Oro nakapangalan sa isang Gian Paulo D. Duterte. I believe merong mga perang hindi nakapangalan sa kanya, may mga properties na hindi nakapangalan sa kanya. So malalim-lalim ito. Meron silang mga tagong yaman din sa mga bank accounts. At malaki-laki. Kung susumahin siguro 100 milyon. Ayon kay Trillanes, nasa 2.4 billion pesos ang nadiskubre nilang mga joint account ni Duterte at anak na si Sara sa 3 bangko. Kasalukuyang inaalam ni Trillanes sa pamamagitan ng mga dokumentong nakuha niya kung sino-sino ang nagdeposit sa mga bank account ng mag-amang Duterte mula 2005 hanggang 2015. Kung government transactions man yan, malaking problema tayo dyan. Corruption yan. Kung illegal activities naman yung pinanggagalingan yan, mas masahol yan. Kasi kung ikaw mamumuno ng bansa, and yet, ikaw mismo ay parte sa mga sindikato, mga illegal na activities, pagka naging presidente na siya, mahirap na yan.